Sinak. Magandang gabi sa inyo Sir Red at sa lahat ng inyong mga solid Sindak Short Stories listener. Tawagin niyo na lang po akong Con. Single at hindi naniniwala sa forever. Pero hindi po yun yung sentro ng aking kwento, kundi ang nangyari po sa amin 14 years ago sa bayan ng Sipokot, probinsya ng Kamsur. Biyernes po iyon ng gabi nang napagpasyahan namin na maaga nang matulog sapagkat brown out din po kasi nung time na yon. 4 lang po kaming natira sa bahay dahil yung kuya ko nagpunta pa sa sayawan sa kabilang bayan habang si ate ay nasa bahay ng kanyang classmate na nasa kabilang bayan din. So ako, si mama at ang 2 kong nakababatang kapatid lamang ang naiwan. 2 lamang po ang kwarto sa bahay. Ako at ang isa kong kapatid na lalaki ang magkasamang natutulog sa isang kwarto habang si mama naman at yung isa ko pang nakababatang kapatid ay sa kabila. Madaling araw nang magising at makaramdam ako ng parang hindi ko maipaliwanag. Basta't namutawi talaga sa akin na para akong nangingilabot. Hindi ko alam kung parang may mainit na malamig na dumadampi sa balat ko. Dahil hindi na ako nagiging komportable sa akin pong nararamdaman, bumangon ako at lumipat sa duyan na naroroon din lang sa loob ng kwarto namin para doon ipagpatuloy ang naudlot kong pagtulog. Kinabukasan, nabigla ako sa tinanong ng kuya ko. Kon, asan na si Papa? Ha? Anong asan si Papa? Wala naman na. Ba't umuwi na ba siya? So pareho po kaming nagtatanungan. It's just because si Papa po kasi ay sundalo. At madalas kesa sa hindi ay sa malayong probinsya po talaga siya nadedestino. Pero tuloy-tuloy ang tanong ni kuya. Uwe, namalengke siguro no, tas niloloko mo pa ako. Asan nga? Hindi pa nga umuwi si Papa. Ba't ba ang kulit mo? May konting irita sa sagot ko sa kanya. Ay gago. Sure ka talaga? Eh kung wala pala si Papa, sino yung nakita kong katabi niyong lalaki bukod kay Jimboy? Si Jimboy yung aking nakababatang kapatid na kasama ko sa kwarto nung gabi. Dahil sa sinabi ni kuya, natahimik na lang ako. Inalam ko kung ano ang tungkol sa nakita niya. Kahit sa katunayan, Sir Red, kinikilabutan talaga ako. Sa tuloy-tuloy at walang kagatol-gatol na kwento ni kuya, 2 AM na daw siya nang makauwi galing ng sayawan. Hinatid pa nga daw siya ng kanyang mga kabarkada. Brown out pa din yung oras na iyon kaya talagang sobrang napakadilim. Lalo at nakapatay or inihipan na rin po namin ang mga nakasinding kandila kanina. So pagpasok agad ni kuya sa kwarto at hihiga na daw sana siya sa tabi namin ng isa pa naming kapatid, may nakapa daw po siya na mabalbon at malaking lalaki. Nakatabi daw talaga ito sa amin kung kaya't inakala niyang si tatay daw yun. Sa takot na mapagalitan dahil madaling araw na siyang umuwi, ay dahan-dahan niyang nilisan ang kwarto namin at nag-decide na doon na lamang sa kwarto ni na mama matulog. Nangilabot din po si mama nang malaman niya ang kwentong iyon. Samantalang ako, pinipilit kong maging chill. Sa katunayan, kapag naaalala ko yung kwento ni kuyang iyon, natatakot talaga ako pero hindi ko nalang pinapahalata at baka pag nalaman din ng mga nakababatang kapatid namin
ay matakot din sila. Hanggang ngayon po kasi ay may mga pagkakataon din na hindi ko maipaliwanag kung bakit ako nagigising sa kahimbingan ng pagkatulog at kalagitnaan pa ng gabi. Basta't yung aking pakiramdam, Sir Red, ay parang meron kasing nakamasid o nakatitig sa akin. Palaisipan pa rin, lalong-lalo na sa buong pamilya kung sino yung lalaking tumabi ng gabing iyon na sinabi ni Kuya na nahawakan pa niya. May haka-haka tuloy kami na hindi kaya't maligno iyon. Pero nagpapasalamat naman po kami dahil wala naman siyang ginawang masama sa akin at sa aking buong pamilya. Sobrang ikli lamang ng entry kong ito, Sir Red, at direkta ko na pong ikikwento ng walang paligoy-ligoy. Isa po pala akong teacher at nangyari po ang kababalaghang ito bago magsimula ang full face-to-face classes. Sa school na akin pong pinagtatrabahuhan ay hindi na rin po lingid sa kaalaman ng karamihan na meron talagang mga pagpaparamdam. Pero wala sa hinagap na isa ako sa makakaranas. Ang unang encounter ko po ay noong habang nagbibrigada eskwela ang mga nanay. May bata na 6 years old kung hindi ako nagkakamali na nagpaalam sa nanay niya na wiwiwi lamang daw po at nasa 3rd floor sila. Yung nililinis din nilang room ng mga magulang ay isang room lamang ang pagitan patungo ng CR. Walang kamalay-malay na nalock pala yung batang iyon sa loob. Nagsisisigaw ito at kinakalabog ng ubod lakas ang pinto. Ang sabi, may aninong itim raw na nagpakita at bumuhat sa kanya sa bintana na 5 feet ang taas sa pader. Wala din pong harang doon, Sir Red, kung pagbabasehan ng kwento ng bata, binuhat siya at hinulog daw siya patungo ng 3rd floor at sa kabutihang palad naman ay bumagsak po siya sa lamesang inilabas dahil nga naglilinis ang lahat. Nagkagulo talaga nung time na iyon, Sir Red, at dinig na dinig namin ang hiyawan ng lahat. Sinugod sa ospital ang bata at nakarecover naman, pero kitang-kita ang trauma na inabot niya. Pati na rin yung ibang mga parent na nakaalam dahil inamin mismo ng bata ang kanyang nakita at nangibabaw talaga, Sir Red, ang sinasabi na hindi nagsisinungaling ang mga bata. Umikot sa mismong paaralan ang bagong account na iyon. Kung gaano man katotoo na talagang may kagagawan nito ay ang aninong itim o kaya naman ay sadyang na-aksidente lamang ang bata, ay talagang napakahirap timbangin. Paano ba naman kasi tulad ng aking sinabi, imposibleng makakaakyat ang batang iyon sa pader o dingding na ang lawak o taas ay 5 feet at saka na lang siya mahuhulog? Bakit naman din magpapatihulog ang batang iyon? Kaya nananatili talaga na misteryoso ang nangyaring ito. Nagtrabaho po ako sa isang government hospital at hindi ko na po ini-name drop. Isa kasi sa mga nurses doon ang nagkikuwento na sa akin tungkol sa mga multo, lalong-lalo na sa iniiwasan niyang ward. Paano ba naman kasi? Lagi na daw po niyang nararanasan to the point na talagang nasanay na lang siya at kayang-kaya na niyang dedmahin ang mga ito. Pero tandang-tanda ko ang sinasabi niyang kwento na talagang meron daw maririnig sa kalagitnaan ng katahimikan ng gabi na parang may tumatakbo sa loob ng ward na yun. As if parang naglalaro. Nagtataka lamang din daw yung ibang mga staff dahil kapag i-check nila, wala naman silang mamamataan o mahuhuli.
Pero may naiiwan na mga footsteps na parang lumusong sa putikan. As in legit daw, Sir Red, makikita sa sahig. Kung pagbabasehan ng size, parang nasa 7 to 9 years old yung batang iyon at naniniwala ang karamihan sa mga kasama ko na ito rin yung same na batang multo na nangungulit sa hallway. Napaka-imposible din kasi, Sir Red, na magkakaroon talaga ng totoong bata dahil hindi po pwede sa ward na iyon ang mga pasyenteng bata. Sa height ng pandemic noon, hindi ko talaga malimutan na maging ako pala ay magiging biktima ng mga ganitong klaseng mga kababalaghan. Ito yung time na naka-full hazmat suit kami before entering the hot zone of a COVID ward. So nagra-rounds po ako alone at nag-check sa aming mga elderly patient. He kept staring and pointing at the ceiling. Nagmurmur yung isa. Kitang-kita ko na parang, ayun oh, may tao. Paulit-ulit na sinasabi nung isang matandang pasyente iyon. Tinapangan ko na lamang, Sir Red, ang aking loob. Kahit na paulit-ulit niyang itinuturo ang gawin ng ceiling, ay hindi po talaga ako tumingin o lumingon man lang. Basta't sa aking isipan, let me just do the rounds at hindi ako interesado para dun. Needless to say, inignore ko. Inismailan ko na lamang siya at sinabi na babalikan ko na lamang siya. Gayon din ang 3 pang mga pasyente na nasa loob ng room na yun. Pero pagkasara ko talaga ng room, Sir Red, ay tumakbo talaga ako sa may hallway. May ilang mga wards kasi talaga na ang bigat at parang depressing to walk around, lalong-lalo na nung pandemic. Kaya nauwi talaga, Sir Red, yung isa sa mga staff nung isang particular ward doon na hindi ko na po babanggitin na tumawag o magpatawag ng pari para lamang i-bless ang mga ward na yun. Grade 2 ata yung anak ko nung panahon na mangyari ito. Isang araw ay bigla na lang siyang nagtanong kung tunay na nag-e-exist ang mga multo. Pero ang sabi ko ay hindi. Sapagkat para sa akin, lalong-lalo na sa mga tulad ko na talagang hindi naniniwala, lagi kong ini-instill sa isipan ng aking mga anak na panakot lamang ang mga iyon sa mga makukulit at para hindi magpasaway ang mga bata. And then came after a week. Nagtanong na naman siya. Pero by this time, Sir Red, na-alarma na ako. Sinabi ko na tinatakot ba siya ng mga kaklase niya? Luma na rin kasi yung school nila at talagang kung tutuusin, creepy ang vibes. Hanggang sa bigla na lang umiyak yung anak ko. Sinabi niya na nakakakita daw siya ng mga hindi niya maipaliwanag. Nakakatakot ang itsura nila at dahil alam kong matalino ang aking anak, doon pa lamang ay na-distinguish niya ang totoong tao sa hindi. Sinabi ko kung paano nakakatakot. Paano yung itsura? Duguan? Lasog-lasog ang katawan? Pero ang sabi niya ay hindi daw ganun. Basta't magulo yung mukha nila. Since ang bata pa niya noon, hindi niya talaga ma-explain exactly o masabi ng maigi kung paanong magulo. Basta't ang pagkakaintindi ko ay yung mga tipong warped yung muka. Yung para bang sa painting na ginulo-gulo. Ang isa sa mga naaalala ko din ay yung kwento niya sa akin at inamin na meron din siyang namataan na maliit na bata na pasilip-silip daw sa gate ng kanilang eskwelahan at paiyak-iyak daw. Hindi ko alam, Sir Red, kung matatawa talaga ako doon dahil talagang sabi ko nga,
hindi ako naniniwala. Very skeptic para sa akin ito, pero tinanggap ko na lang dahil naniniwala naman din ako sa isang banda na hindi naman pwedeng magsinungaling ang mga bata lalo pa pagdating sa ganito. Subalit mas na-alarma ako nang sabihin niya na yung same crying little boy na palaging pasilip-silip sa gate ng kanilang eskwelahan ay yun din daw ay sumisilip-silip na rin sa gate namin sa bahay. So parang sinundan siya. Naniwala na rin talaga ako, Sir Red, dahil itong anak kong ito ay never ding nagsinungaling. Bukod pa doon, kapag kinikwento niya ay nararamdaman ko talaga yung takot sa kanyang kaloob-looban. Hanggang sa nirefer ko na ito sa aking nanay at tatay. Eventually, the lolos and lolas nag-decide na ipasuri o ipatingin ng anak ko sa isang albularyo. Dahil it came to a point na pag nanonood daw siya ng TV sa sala ay naroroon din daw yung mga nakikita niya na parang guri-guri ang muka. Hinaharangan din daw nung batang umiiyak ang pinapanood niya. Hindi naman daw siya kinakausap or kahit na sinasaktan pero lagi daw kasing nakatitig sa kanya. Doon ay mas naging alarma talaga sa akin dahil bakit naroroon na sila sa loob ng bahay at alam ko magnet ng aking anak ang mga entity na iyon. Minsan nga daw ay isa lang ang naroroon pero madalas marami sila. Meron pa nga din siyang nasasabi na may nakikita na rin siyang nakaitim na lalaki pero mapupula ang mga mata na tumatambay na sa hagdanan ng bahay at yun daw ang pinaka nakakatakot sa lahat kaya dinala na rin talaga siya sa albularyo. Sa awa naman ng Diyos, Sir Red, matapos po siyang dasalan ng albularyo, tumigil na rin ang pagpapakita ng mga iyon sa kanya. Kahit kamakailan nga lang, napagkwentuhan namin ang mga experiences niyang ito. Pero hindi niya na maalala ng buo, exact details ang mga nangyaring iyon. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. Tuloy-tuloy ang kwentuhan at takutan sa ating side channel Hilakbot TV. Mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga nakakahilakbot na kwentong aswang, multo, maligno at iba pa. Suportahan ang Pinoy Horror Community sa YouTube.